So, magandang buhay mga anak at kumusta na kayo? Yan, online class na naman at inaasahan ko sana tayo ay nasa face-to-face na para mas maganda ang ating discussion. Kaya hindi ako naghanda kaagad ng online class at hindi ako talaga mahilig mag-Zoom. Gusto ko sana ng flexible na oras kahit anong oras mo pwede panoorin ito. Basta free time mo na. Yun yung ano ko. So kung napanood mo to ngayon, ibig sabihin free time mo ngayon at maraming salamat. Hindi mo kailangan mag-subscribe sa channel ko, sa YouTube channel ko dahil ito ginagamit ko lang para kapag mga ganitong panahon na kailangan kong magturo online, ay dito ko na i-upload. So hindi naman ako kailangan kumita. Ayan. At simulan natin yung topic natin. Ang topic natin ay tungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Yan. So, PPMB. At simulan na natin. Yan. Alam mo na ba ang direksyon natin takong sa buhay? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung saan ka nga ba patungo? Pero bago tayo magpatuloy, reviewin muna natin yung pansariling salik sa pagpili ng tamang karera. Ito yung talento, hilig, kasanayan, pagpapahalaga at bithiin. So natalakay na natin siya noong nakaraang video. Ngayon, talakayan natin ano nga ba ang misyon. Ang misyon ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kanyang kaganapan. Ang bawat tao ay tinawag ng Diyos na gampanan ng misyon na pinagkaloob niya sa atin. At dapat ang misyon natin ay smart. So, ano nga ba ang smart? Although natalakay ko na yung smart, ay kailangan pa rin siyang isama. Isama pa rin siya dito. Ang smart ay specific o tiyak, espesipiko at sigurado, measurable, nasusukat, tugma sa kakayahan, attainable, naaabot, kaya gambutin at gawin, relevant. Angkop, angkop ba yung makatugon sa pangangailangan ng kapwa o yung ginagawa ba yung angkop sa problema? And time-bound, nasusukat ng panahon. Sa takdang panahon ba ay magagawa mo? Tumako naman tayo sa pagkakaiba ng misyon sa propesyon. Ano nga ba pinagkaiba ng dalawa? At ano nga bang mas malalim? Ang propesyon ay trabaho. Trabaho siya na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. So, ibig sabihin, kahit hindi siya masaya, basta may trabaho siya, ang tawag doon ay propesyon. Maaring ikaw ay doktor, nurse, teacher, police, at tawag doon ay propesyon, trabaho na nagbibigay ng buhay. Hindi ibig sabihin ay masaya talaga. Mas maganda yung trabaho na masaya na tayo at nagbibigay buhay din. Ang tawag doon ay bukasyon. Yung tipong may trabaho tayo pero masaya. At minsan kahit walang bayad, kasi bukasyon natin yung ginagawa natin, ay inibibigay natin yung ating sarili. Ano nga bang bukasyon? Ang bukasyon ay salitang Latin na bukasyo na ang ibig sabihin ay calling o tawag ng Diyos. Mula dito, hindi na lamang simpleng trabaho, kundi isang misyon ang bawat araw. Ang bawat ginagawa mo isang misyon mo. Kahit wala ka ng bayad, kahit mababa lang bayad, basta masaya ka sa ginagawa mo. Pero syempre, mas maganda pa rin yung may bayad ka na, nag-enjoy ka pa. Dito nagkakaroon ng tao ng tunay na pananagutan sapagkat ibabahagi niya ang kanyang sarili at kumikilos siya para sa kabutihan ng lahat. Yan ang bokasyon. Ang pinagkaiba ng profession sa bokasyon, ang profesyon ay trabaho lang, ang bokasyon ay yung calling. Yan. Pagkatapos ng bokasyon, ang pinagkaiba ng bokasyon sa profesyon, sana pagdating ng panahon na makuha nating trabaho yung talaga mag-enjoy tayo para araw-araw nararamdaman natin yung bukasyon natin. Nararamdaman natin yung misyon natin sa buhay. Ano nga ba ang misyon sa buhay? Ito ay mahalagang sigurado ang tao sa landas na kanyang tinatahak. Ito ang susi na makakatulong sa kanya upang makamit ang kanyang mga layunin sa buhay. Ano nga bang mga layunin natin sa buhay? Dapat yung may kabuluhan. Ito ay mahalaga sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay at kadap na pagkatao. Kapag araw-araw natin ginagawa ang ating misyon, siguradong nararamdaman natin na tayo ay umiiral. Nag-e-exist tayo. Kasi mahal tayo ng mga taong nasa paligid natin at mahal din natin ang sarili natin. Sa tuwing magpapasya, kinakailangan pag-isipan ito ng mabuti upang sigurado at hindi maligaw. Tandaan, bago ka gumawa ng mga bagay-bagay, kung ayaw talagang mapahamak, think before you click. Think before you do. Kasi hindi lahat ng bagay may rewind. Lagi iniisip, sana may rewind na nangyari sa buhay natin. Pero tandaan, lahat ng bagay na ginagawa natin, may consequence yon. At pag-isipan mo kung ayaw mo talaga magkamali. Yan.
Pero okay lang para sa akin, para sa akin in my own opinion, okay lang magkamali kasi do'n ka matututo, 'no? 'Pag hindi ka pa nagkakamali, sabi nga pareho ni Edgar, 'pag di ka pa nagkakamali, hindi ka pa natututo, ano? At lumabas ka sa inyong comfort zone mismo. Ito ay dapat na makabubuti sa sarili, kapwa at sa lipunan. So, ang misyon mo sa buhay dapat makabuti sa sarili mo, ano? Hindi yung mga desisyon na sisirain yung sarili mo, sisirain yung kapwa mo, maging bida ka lang, kailangan may pahiya mo siya, ano? At syempre, dapat makabubuti sa lipunan. Mag-ambag ka sa lipunan. Huwag kang maging pamparami lang. So, punta tayo sa personal na pahayag ng mission sa buhay, no? Although, nagsimulan tayo kanina pa, ano? Pabaliktad nga yung ginawa kong approach. Yan. So, ano nga ba ang personal na mission sa buhay? Yan. Ano nga ba ang personal na pahayag ng mission sa buhay o PPMB? Isang personal na kredo o motto na nagsasalaysay kung paano ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ayan. At ang paggawa ng personal na misyon na nararapat na iugnay sa pag-ugali at paniniwala ng buhay. At nahuhubog lamang ng tao ang kanyang pagkakakilala sa pakikibahagi sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kapwa. At alinsunod doon, kailangan mong magpasya at pumili para sa iyong sarili kung ano ang nais mong kuning track o kurso. Basta sigurado ka na sa iyong gusto at alam mo na yung iyong mismong personal na pahayag ng misyon sa buhay, madali na lang sa iyo pumili ng track or kurso para sa grade 11 and 12 mo at para sa college mo rin. Kaugnay din sa personal na pahayag ng misyon sa buhay ay ito ay nagsisilbing simula ng matatag na pundasyon ng pagkakaroon ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong layunin sa buhay. Mga bang layunin sa buhay, ano? Ayon kay Stephen Covey, Stephen Covey, sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective People, ang sabi niya dito, begin with the end in mind. So, magsimula daw tayo sa dulo ng ating isipan. At nararapat na ngayon pa lamang ay malinaw sa iyo ang mga bagay na gusto mo, ano? Yung malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay, no? Simulan mo yung kung ano yung talagang gusto mo, no? Gusto mo ng pamilya, gusto mo ng kotse. Yun, doon ka magsimula kasi yun yung magiging goal mo, no? Gusto mong maging magaling na journalist, maging magaling na doktor, gusto mong maging successful. Hindi yung ibig sabihin sa pera lang, no? Yung maging masaya. Gusto mong tumulong sa kapwa mo. Isipin mo yung malaking picture, no? Doon ka magsimula. At kapag nakapagsimula ka na doon, sa nahanap mo na yung saysay ng buhay mo, yung mission mo, magsimula ka ng kumilos, no? Hindi puro plano lang. Kailangan kilusan mo rin. At bago mangyari yon, sa paglikha ng personal na misyon sa buhay, makakatulong na magkaroon ka ng pansariling pagtataya o personal assessment sa iyong kasalukuyang buhay, ano? Ang resulta nito ay magiging kapakipakinabang sa iyong mapanagutang pasya at kilos, no? Kung ano yung nakikita mo ngayon, doon ka magsimula at kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kilala mo yung sarili mo, ikaw yan. Walang ibang nakakakilala sa iyo. Wala kang pakialam sa opinion ng ibang tao. Kailangan ang patunayan mo, sarili mo lang. Hindi mo to ginagawa para sa ibang tao. Dapat ginagawa mo to para sa sarili mo, no? Kung ang mission mo naman ay para sa ibang tao, masaya kang tumutulong sa ibang tao, mission mo yan. Pero actually, ginagawa mo ay para mapasaya pa rin ang sarili mo. Kasi kung minsan, habang nagkakapag-provide tayo at napapasaya natin ng ibang tao, mga magulang natin, mga malalapit sa atin, mga mahal at sa buhay, asawa, anak, ay mission natin yon. Masaya tayo doon. So, hindi yun para sa kanila, para yun sa sarili natin. Papasok tayo sa pansariling pagtataya sa paglikha ng personal na misyon sa buhay. Suriin ang iyong ugali. Number 1, suriin ang iyong ugali at katangian. Simulan mo ang paggawa ng iyong personal na misyon sa pamamagitan ng pagtatala ng iyong ugali at mga katangian. Alin ang dapat mong ihinto? Alin ang dapat mong ipagpatuloy? Ano nga ba yung iyong lakas at kahinaan? Yan. At ang pangunahin mong katangian ang magpapakilala sa iyo kung sino ka, paano ka naapekto ng mundo na iyong ginagalawan, ano nga ba ang malaga sa iyo at paano ka kumikilos para sa iyong gagawin na pagpapasya. Number 2 sa listahan na ang pansariling pagtataya sa paglikha ng personal na misyon sa buhay ang tukuyin ang iyong pinahalagahan. Kailangang maging maliwanag sa iyo kung saan nakabatay ang iyong mga pagpapahalaga, kung saan nakatuon ang iyong lakas at oras at panahon, ang iyong mga pinahalaga na magiging pundasyon sa pagbuo ng personal na misyon, ano? Ayan.
Ano ang iyong pinahalagahan? Ito yung magdidikta ng iyong pangarap kung paano ka kikilos, ano? Kung paano mo isasakilos yung inyong mga pangarap at kung paano ka nga ba makikisama sa iyong kapwa. At kung paano ka magiging kapaki-pakinabang sa iyong trabaho o sa lipunan. Yan, medyo nababother ako sa teksto ng parang napakaliit. Yan. So, number 3, tipunin ng impormasyon. Sa iyong mga impormasyon na naitala, laging isaisip na ang layunin ng iyong paggawa ng personal na misyon sa buhay ay mayroong malalaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao, no? Ito ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa landas na iyong tinatahak. All of us are creators of our own destiny. So sa lagi kong sinasabi at paulit-ulit, wala kang ibang dapat sisihin, sarili mo lang. Kapag may mga ginagawa kang magpapasaya sa iyo at magpapalungkot sa iyo, no? Huwag masyado mag-overthink. Instead na mag-overthink ka, mag-isip ka ng masayang thoughts, no? Kung ano yung thoughts natin, yun yung nagiging pagkatao natin. Yun. So, tayo gumagawa ng sarili nating kapalaran. Kung tatamad-tamad tayo ngayon, after 10 years, siguradong magugutom tayo. Pero kung sa ngayon, napakasipag natin, siguradong after 10 years or 15 years, lahat ng yan ay makukuha natin. Ano? Ang tawag ko doon ay 10-year rule ng ating pagiging successful. Yan. So, kailangan mo na ng 10 taon para matamasa mo yung mga gusto mong matamasa. Ano? Kung sa ngayon, tabad ka, after 10 years, sasaan mo, ikaw ay magiging tambay o basta parang pabigat ka sa lipunan. Kaya kung may gusto kang gawin, simulan mo siya ngayon. Kung gusto mo maging maayos ang buhay mo after 10 to 15 years, simulan mo nang kumilos ka. Yun, ano? So, ibig sabihin tayo ang nilika ng ating patutunguhan. Ano man ang iyong hahantungan, ay bunga ng iyong mga naging pasya sa iyong buhay. Wala kang ibang dapat sisihin. Sarili mo lang. Hindi magulang mo, hindi ang teacher mo, hindi kung sino man, hindi ang girlfriend, boyfriend mo. Tandaan mo, sarili mo lang dapat mong sisihin kapag nagkamali ka kasi ikaw ang nagdidesisyon yan para sa sarili mo. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran. Uulit-ulitin ko, ikaw yan. Ang PPMB ay maari magbago o mapalitan sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa kondisyon niya sa mga sitwasyon na nangyayari sa kanyang buhay. At ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon ng kapangyarihan ng misyon sa buhay kung mayroong kaugnayan sa kaloob-looban ng sarili upang mailabas ang kahulugan niya bilang isang tao. So nagkaroon ng pagbabago. Ano? Kunwari, naramdaman mo na hindi ka pala talaga bagay dito at nagsasawa ka sa mga gatong gawain. So, pwede magbago ang iyong gusto at ang iyong misyon. Number 2, nagagamit at ibabahagi ng tama at may kahusayan bilang pagpapahayag ng ating pagkabugod-tangi. So, kapag maayos naman yung ginagawa mo, mas gusto po mag-excel. At kapag nag-excel ka, siguradong mas tataas ang posisyon mo at mas maging maayos ang buhay mo. No? Number 3, nagagampanan ng may balanse ang mga tungkulin sa pamilya, trabaho, pamayanan, at iba pa. Natalakay ko na itong mga nakaraang lesson at kailangang balanse ang buhay. No? Ayun, so kailangan ang misyon mo ay hindi lang maging maayos ang iyong pagkatao sa trabaho, kailangan maging maayos ka ring anak sa iyong magulang, maging maayos na asawa sa iyong asawa, maging maayos na magulang sa iyong mga anak pagdating ng panahon, maging maayos na mamaya ng lipunan. At number 4, sinusulat upang magsilbing inspirasyon, hindi upang ipagyabang sa iba. Ano? Kung may mga nagagawa ka, lagi mong tandaan, hindi mo kailangang ipagmayabang ang mga bagay na yon. At kung may namamalit sa'yo, hayaan mo lang sila. Ayan, palagi nga, di ba, pagka nananalo ka, tandaan mo, laging may bumabati sa'yo. Pero pagka hindi ka nanalo, pero yung mismong preparasyon ay walang masyado tumutulong sa'yo. Pero pagka nanalo ka, ay marami kang kakilala. Parang ganun lang din, kapag may pera ka, may silbi ka. Pero pag wala kang pera, wala kang silbi. Ano? Pag may papel ka. Pag wala kang papel, wala kang papel. Ayan. At ano pa ba? Tandaan, maging inspirasyon ka sa iba. Huwag ikaw yung maging dahilan ng pagkasira ng buhay nila. Yan, nasa last slide na tayo. Pasensya na, nagdagal at tumaba. Napakadaldal ko kasi. Parang voice over lang naman ako. Pasensya na kung walang masyadong sounds, ano? Kung walang sounds talaga. At sana may nakuha kayo kahit paano, ano? Nandito tayo sa buod. Napakalaga para sa kabataan na bumuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay o PPMB. Ito ang
makapagbibigay sa kanyang direksyon patungo sa kanyang bukasyon, sa iyong bukasyon. Lagi namin tinatanong bilang teacher kung ano nga ba yung mga pangarap nyo. Yung mga magulang nyo, tinatanong ano nga bang pangarap mo? Kasi yun yung indicator namin kung ano yung patutunguhan mo. Kung ikaw ba magiging masipag na bata, kung magiging produktibo ka bang mamamayan ng bansang ito. Kasi kung wala kang pangarap o hindi ka pa sigurado, maaring wala, maging isa ka sa mga muli, pabigat sa lipunan. Pero as much as possible sana, lagi ako nananalangin na makita mo kung saan yung saysay ng buhay mo. Kung mas mabigat yung pinagdadaanan mo siguro ngayon, mas mabigat yung iyong mararanasang responsibilidad kasi mas malaking blessing yung bibigay sa'yo. Ano? At yun nga, lagi mong hanapin kung saan ka nararapat at kung saan ka masaya. Yun. Maging bukasyon. Hindi lang basta profesyon, maging bukasyon kung ano yung magiging trabaho pagdating ng panahon. Yan. Ngarap ka ng mataas. Ayan. At kung ano man yung mangyari sa buhay mo, ikaw yung may dahilan nun. Ikaw lang at ikaw lang ang responsable sa buhay mo. Kung nakarating ka sa oras na ito, maraming salamat. Ibig sabihin, tinapos mo ang panonood at tandaan yung mga susunod na mga tanong ay dapat mong pag-ingatan dahil kahit tama o mali lang yan, ay siguradong magkakamali ka. Basahin mo ng maigi, huwag mong hulaan. At hindi ko pwede sabihin yung pinakadetalye, pero lahat ng mga quizzes namin ay napaka-importante. Pwede kang manood sa flexible learning. Pwede mong panoorin ito anytime, pero wag mo sanang paabutin pa ng katapusan kasi sigurado nagko-compute na ako na ng grade noon. At ano pa ba? Tandaan, walang ibang taong pwedeng sisihin sa mga desisyon natin sa buhay. Lahat ng pagkakamali natin ay tayo ang may gawa nun. Lahat ng kilos natin may consequences. Ano? At kung hindi ibig sabihin na ikaw ay nadapa, ay hindi ka makakabangon muli. Hindi ibig sabihin na nahuhuli ka, ay hindi ka magtatagumpay. Tandaan, may kanya-kanya tayong panahon. At kung may gusto kong gusto kong gawin mo na ngayon. Kailan ka pa magbabago kapag huli na ba ang lahat? Gawin mong may saysay ang buhay mo. Magkaroon ka ng kahulugan. Huwag kang maging bata lang. Huwag kang maging pamparami lang. Tandaan mo, gumawa ka ng kabuluhan. Gumawa ka ng kakaiba. Maging iba ka. Huwag kang sumabay lang sa flow. Tandaan mo yan, ha? Huwag kang sumabay lang sa flow. Gumawa ka, maging leader ka. Bumuo ka ng sarili mong konsepto. Maging ikaw-ikaw. Huwag kang sumabay pa sa ibang tao na gumokopya lang. Maging ikaw-ikaw. Gumawa ka ng sariling pangalan. Yun lang. At maraming salamat. So, ayusin ang exam. Yun lang. Maraming salamat.